Tao po! Tao po! Parang awa niyo na! Buksan niyo po ang pinto! Nagmamakaawa po kami! Kailangan po namin ng tulong! May humahabol po sa aming halimaw! Parang awan niyo na ho! Tulungan niyo po kami! Diyos ko, maraming salamat po at pinagbuksan niyo kami ng pinto. Anong kailangan ninyo? Baby, Tulungan niyo po kami. May umabol po sa aming halimo ng asawa ko. Sinusugod niyo po kami kanina sa kotse namin. pumasok kayo. Matali kayo. Salamat po, Lola. Maraming salamat po talaga. Ang sakit ng puson ko. Babe, ayos ka lang. Ang baby natin. Buntis ang asawa mo. Opo, buntis po siya. Kaya naman pala hinahabol kayo ng aswang. Aswang ho? Aswang? Oo. Mabango sa pang-amoy ng mga aswang. Ang mga buntis na katulad mo, Iha. Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Mahal, ano ka ba naman? Huwag ka magalit. Hindi kita mapupuntahan ngayon dyan. Alam mo naman ang sitwasyon ko ngayon. Narito ang buong pamilya ko dahil naghahanda sa kasal ni Avani. Rodolfo, sino ba yung kausap mo? Gabing-gabi na nakababad ka pa rin dyan sa cellphone mo. Asawa ko. Akala ko tulog ka na. Bakit gising ka pa? Di ba maaga tayong gigising bukas dahil may photoshoot tayo? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Sino ba yung kausap mo at talagang inabot ka ng ganitong oras? Si paring Jaime lang naman pinasasabi na hindi siya makararating sa kasal ni Avani. Pero makararating ang anak niya. Ganun ba? Ay, ewan ko ba kung bakit hindi sila makakarating na mag-asawa. Gayong hindi naman nagkakalay mga tinitirhan nating baryo. Hayaan mo na. Alam mo naman may iniinda na ring sakit si paring Jaime, kaya intindihin na lamang natin. Sa bagay. Halika na. Pumasok na tayo sa loob at matulog na tayo. Anong oras na Baka mamaya, tanghaliin pa tayo ng gising. Sige na asawa ko, tayo na. Maingat na inalalayan ni Rodolfo si Alana papasok sa kanilang silid. Matagal na silang kasal. Sa katunayan, si Alana ang kanyang childhood sweetheart. Simula pa noong elementarya, magkasama na sila hanggang sa tuluyang mauwi sa pag-iibigan noong sila'y nasa high school. Buong akala ni Rodolfo hindi na siya muling mabibighani sa ibang babae. Ngunit nagkamali siya. Nagbago ang lahat nang makilala niya ang isang babae na kalaunan ay naging kanyang kalaguyo. Isang lihim na ilang taon niya nang itinatago sa kanyang pamilya, kasama na ang kataksilan na patuloy niyang ginagawa. Samantala, kinabukasan, maagang nag-ayos ang buong mag-anak para sa photoshoot. Sapagkat kinabukasan din ay ikakasal na si Avani, ang nag-iisang anak ni Rodolfo at Alana. Ma, Bakit Avani? kanina ko po napapansin si Papa. Palaging nasa cellphone niya. Sino bang kausap niya? Ay nako, baka makakumpare na naman namin. Alam mo naman yung papa mo, ipinagmamalaki itong bonggang kasal mo. Palagi niyang ibinibida na mayaman ang napangasawa mo at may magandang trabaho. Si Papa talaga, oo. Nakakahiya sa iba niyang mga kaibigan. Magaganda din naman ang trabaho ng mga napangasawa ng anak noon. Hayaan mo na lang. Alam mo naman,
Nag-iisa ka naming anak. Sige na nga po. May iwan na muna kita, ma, ha? Pupuntahan ko lang yung mga abay. Kukumustahin ko kung ayos lang ba sila. O sige anak, kung may kailangan pa kayo, sabihin niyo lang. Okay po, ma. Nakangiting pinuntahan ni Abani ang grupo ng kanyang mga abay na abalang nagkakasiyahan sa pagkuha ng mga larawan. Hinayaan na lamang niya ang kanyang mga magulang. Wala naman kasi siyang masasabi pagdating sa relasyon ng mga ito sapagkat alam niyang mahal na mahal ng dalawa ang isa't isa. Matapos niyang kausapin ang kanyang mga kaibigan, nilapitan niya ang isa sa mga ito, ang kanyang matalik na kaibigang si Leichi. Nabakas pa rin ang kasiyahan sa kanyang mukha. Girl, na-make-upan mo na ba lahat ng abay? Halos lahat na. Kulang na lang ng isa. Ha? Sino? Yung kababata mong si Lamery? Kama ba? Aawang ka ba ka nasaan? Ipapahanap ko nga para noon matapos na ako. Kasi look hagan ng beauty ko. Oily na masyado ang skin ko sa kabibilan dito sa arawan. Ay, nasa na kaya ang babaeng yun? Guys! Ay naku guys, pasensya na ha. Sumama kasi bigla yung tiyan ko eh. Sa mga pinagkakakain ko yatang mamantika kanina. Akala namin kung saan ka na nagpunta. Sige na, magpa-makeup ka na dito ha. Dahil mukhang kanina ka pa hinihintay niyan. Hay nako, kanina pa talaga. Sorry na, bading. Kumakabading ka. Sunugin ko yung buhok mo Subukan mo, ipapabarangay kita. Tama na nga kayong dalawa. Nag-uumpisa na naman kayo Hindi tayo matatapos niyan. Paano to kasing kaibigan mo? Porke taga Maynila at taga probinsya ako? Hoy! Wala akong sinasabing ganyan ha? Embento ka dyan? Napabuntong hininga na lamang ng malalim si Abani habang pinakikinggan ang bangayan ni Lumeray at Leichi. Hindi naman kasi close ang dalawa dahil hindi naman magkakilala ang dalawa. Magkaibigan sa circle of friends sila Abani. Si Lumeray naman ay matalik niyang kaibigan noong high school. Noong siya ay lumipat sa Manila, doon niya naman nakilala si Leichi na naging best friend niya hanggang sa makapagtapos sila ng koleyo at nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Kinabukasan, araw ng kasal nila Abani at Hari. Habang nasa picture taking sila, napansin ni Abani ang paglapit ng kanyang ama sa mga abay. Pa? Ano pang ginagawa niyo dito? Gusto niyo po ba magpa-picture kasama yung mga abay? Oo, sana. Kaya lang, minsan ko lang makita itong mga pinsan mo at itong iba mong kaibigan. Ganyan po ba? Ang mabuti pa, sumali na rin kami ni Harry. Babe, halika, pa-picture tayo ni Papa, pati na mga bridesmaid. Okay, tapos na rin kami mga groomsmen na magpa-picture. Pwede ba dito na rin ako tumabi sa inyong dalawang mag-asawa? Oo naman, usog ka lang ng konti. Ayos lang po ba, Tito Rodolfo? Ayos lang, Lamery. Okay guys, tingin tayo sa camera. Naku, sorry Tito Rodolfo, naapakan ko yung paa mo. Ayos lang. Hindi naman ganun kasakit. Matapos ang seremonya sa simbahan, dumiretso na sila sa reception. Doon ay abala ang lahat sa pagkain at sa iba't ibang bahagi ng kasal. Maging ang mga magulang ni Hari naging abala rin sa pagkilala sa mga kamag-anak ni Abani na nagmula pa sa probinsya. Pagsapit ng gabi, unti-unting nagpaalam at nagsipag-uwian ang mga bisita. Alam nilang sa mga abay ng groomsmen ay tumuloy sa isang beach resort malapit sa venue ng reception sapagkat hindi na sila kayang ma-accommodate ng bahay ni Abani dahil hindi naman ganun kalaki ang kanilang tahanan. Pagdating nila Abani sa bahay ng kanyang mga magulang, kaagad na pumanhik ang kanyang ina sa silid nito. Hindi na nila napansin kung nasaan na ang kanyang ama. Sigurado ka ba?
Walang nakakita sa pagpasok mo dito. Siyempre naman wala, Rodolfo. Magaling akong umakyat ng bakod. Ikaw ha? Pinahirapan mo pa ako. Bakit kasi hindi na lang ikaw ang pumunta dun sa motel? Hindi pwede. Alam mo namang maraming kamag-anak si Harry na naka-check-in sa hotel. Baka mamaya may makakita sa atin. Malaking iskandalo yun. Ganito na lang ba tayo, Rodolfo? Hanggang kailan mo ko itatago? Mamaya na natin pag-usapan yan. Pagbihan mo muna ako dahil sabik ako sa iyo. Ang sexy mo sa suot mo. Nagkaling na. Siyempre naman Kaya pa ako naglalaway. Teka lang sandali. Sa ganda ba naman ang katawan ko eh. Kahit sakop mang ipasuot mo sa akin, lalabas at lalabas pa rin ang alindog ko. Kaya nga, halika na. Simulan na natin ang honeymoon natin. Dahil sandali. hindi ko na kaya. Masakit na sa puso. Ikaw talaga? O sige. Siya nga pala. Oh. Huwag ka nang gumamit ng protection ha. Safe ako ngayon. Sigurado ka. Sigurado. Ayaw rin ang Kaya halika natin na. ang pantalon mo! Nagmamadaling naghubad ng saplot ang dalaga. Walang takot sa kanilang kataksilang ginagawa. Sa siwang ng dinding, pumapasok ang liwanag na nanggagaling sa buwan. Hindi mapigilan ng dalawa ang maglabas ng ungol. Dahil sa kanilang kamunduan, sakto namang napadaan si Lechi sa maliit na kubo sa likod ng bahay nila Abani. Hindi pa kasi ito dalawin ng antok, lalo na't hindi siya sanay sa probinsya, kaya't ganun na lamang ang takot niya nang marinig ang impit na ungol mula kay Rodolfo at Lumre. Ano yan? Bakit may naririnig akong ungol? Hala, baka may aswang dito. Pero, ang sabi sa akin ni Abani, ibakan daw ng mga mais ang kubong ito. Pero bakit may ungol ako naririnig? Ayoko. Baka may aswang. Ano yun? Sa itaas ng puno ng kay Mito, may isang malaking ibon. Siya ba yung naririnig ko umuungol? Madaling tumingin sa akin ng malaking ibon. Aalis na ako rito. Kumaripas ng takbo si Lechi pabalik sa bahay nila Abani. May distansya din kasi ang kubong yun sa kabahayan. Labis ang takot na naramdaman niya, lalo na nang makarinig ng pagaspas ng mga pakpaka. Nagsisisigaw siya. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makita ang mag-asawang Abani at Hari. Nang may pagtataka kung bakit siya nagsisisigaw at takot na takot. Lechi? Anong nangyayari? Bakit ka nagsisisigaw? May aswang! May aswang! Aswang? Ano bang sinasabi mo? Walang aswang dito. Meron. Naglalakad-lakad ako hanggang nakarating ako sa pinakalikuran ng bahay niyo, Abani. Oh, Doon sa may kubo, may narinig akong ungol. Pagkatapos pagtingin ko sa puno na kay Mito, may nakita ako isang napakalaking ibon. Matalim ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Kaya tumakbo ako rito. Ang mabuti papunta natin, babe. Tingnan natin kung anong nakita nitong si Lechi. mabuti pa nga. Halika, samahan mo kami. Hindi ba kayo natatakot sa sinabi ko? Ang sabi ko may aswang. Umuungol pa nga kakaiba yung ungol. Pero, basta aswang ang nakita ko. Kaya nga pupuntahan at titingnan natin. Oo, para malaman natin kung totoo talaga ang nakita mo o narinig mo. Sige na nga pa. Huwag niyo kong hayaang makain ng aswang ha. Hindi, kaya tayo na. Nanginginig na sumunod si Lechi sa dalawa. Natatakot pa rin siya na baka muli siyang makakita ng malaking ibon na nakita niya sa puno ng kay Mito. Ngunit pagdating niya roon, agad na tiningnan ni na Hari at Abani ang puno.
Wala naman silang ibang nakita kundi ang mga natutulog na manok. Pagkatapos ay pumasok na sila sa kamalig, subalit wala silang ibang nakita kundi ang mga nakaimbak na mais, kaya't nagpasya na lamang silang umalis. Pagkaalis nila, saka naman lumabas mula sa kanilang pinagtataguan sina Rodolfo at Lumray. Peste talagang baklang yun. Panira eh. Muntik na tayong mahuli. At hindi lang yun napagkamalan pa tayong mga aswang. Sarap sa bunutan hanggang sa maubos yung hair extension. Kailangan natin mag-ingat ang gusto. Baka mamaya, malaman ng pamilya ko ang tungkol sa atin. Rodolfo, kailan mo ba kasi iiwan yung asawa mo? Sabi mo sa akin noon, kapag kasal na si Avani, tapos na ang kasal nila, kailan mo tutuparin ang pangako mo? Naghahanap lamang ako ng tiyempo. Hihiwalayin ko rin si Alana. Pero hindi pa pwede ngayon. Ayaw kong masaktan si Avani. Kakakasal pa lamang nila ni Harry. Alam mo, napapansin ko lang puro kadahilan eh. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Rodolfo, kilala mo ang pamilya ko. Oras na malaman nila ang relasyon natin, hindi ka sasalingin ng mga magulang ko. Huwag naman. Huwag mong sabihin sa mga magulang mo ang relasyon natin. Kaya nga bilisan mo na. Hiwalayan mo kaagad yung asawa mo bago pa ako mainip. Pwede ba bukas na lang? Gabi na ngayon eh. Kaagad na nalito si Rodolfo kung ano ang dapat niyang gawin. Aminado siyang gusto niya si Lumray dahil sa taglay nitong ganda at higit sa lahat sa pagiging bata pa nito at halatang baliw na baliw sa kanya. Ngunit naiisip din niya ang maaaring maramdaman ni Avani. Ayaw niyang masaktan ang kanyang nag-iisang anak. Ayaw pa rin niyang malaman ni Alana ang lahat. Sapagat may bahagi pa rin sa kanyang puso na mahal niya pa rin ang kanyang asawa. Gayunpaman, kilala niya ang pamilya ni Lumray, isang uri ng pamilyang hindi mo maiisipang magiging kaaway. Kaya naman kinaumagahan, halatang matamlay si Rodolfo, bagay na kaagad namang napansin ni Alana. Matamlay ka yata, Rodolfo. Wala ito asawa ko. Nalulungkot lang ako dahil aalis na naman ang anak natin. At ngayon ay may sarili na siyang pamilya. Ikaw talaga, oo. Hindi pa naman aalis kaagad sina Harry at Avani. Ang sabi nila, titigil pa raw sila dito sa probinsya ng mga 1 buwan pa. Talaga? Kung gano'n, mas maganda. Total, pareho tayo may trabaho. Pag uwi natin galing trabaho, may madadatnan pa rin tayo dito sa bahay at masaya yun. Oo, masaya nga yun. Rodolfo, ayos ka lang ba talaga? Oo naman. May hindi ba ayos sa akin? Ayos lang ako, Alana. Napapansin ko kasi, kausap nga kita, pero parang ang layo ng iniisip mo. Kulang lang siguro ako sa tulog. Alam mo naman, halos 1 linggo din tayong puyat. Sa bagay. Siya nga pala. Para hindi ko makalimutan, yung best friend ni Avani, si Lichi. Last night raw, nakarinig daw ng mga ungol doon sa kamalig sa likod bahay. Ano? Talaga? May nakita ba siya? Anong nakita niya sa kamalig? Abay, malay ko. Bakit parang tarantang-taranta ka? Siyempre naman. Malay mo naman kung napasok tayo na magnanakaw. Ayun na nga eh. Wala namang nakita si Harry at Avani. Kagabi, nang balikan nila yung kamalig. Pero naniniwala si Lichi na may aswang siyang nakita sa puno ng kaimito. Ay, mabuti na lang. Ano sabi mo, Rodolfo? Wala. Bakit may nasabi ba ako? Kaya nga kita tinatanong dahil may narinig akong sinabi mo. Hindi ko lang maulinigan ng maayos. Wala yun. Guni-guni mo lamang yun.
Nagunot ang noo ni Alana habang pinagmamasdan si Rodolfo. Pakiramdam ni Alana ay may itinatago ito sa kanya na hindi mawari kung ano. Pagkatapos sila mag-usap na mag-asawa, kaagad silang naghanda ng agahan. Sabay-sabay silang kumain na mag-anak. Pagkatapos silang kumain ay nagpaalam na si Avani at Harry na ihatid si Lechi sa terminal dahil mauuna itong bumalik ng Maynila sapagkat marami pa raw itong pending na trabaho na kailangang balikan. Naiwan naman sila sa kanilang bahay kaya nagpasya si Alana na magpagapas ng damo sa labas ng kanilang bakuran nang biglang dumating si Lomeray. Magandang araw po, Tita Alana. Lumiri, ikaw pala. Nako, si Abani pang sadya mo? Ay, kaaalis lang patungong terminal. Ngayon po bang alis nila pabalik ng Maynila? Ay, hindi. Inihatid lang nila si Lichi. Dahil silang mag-asawa ay mananatili pa dito sa bahay na mga 1 buwan pa. Ganun po ba, Tita? Gusto mo? Pumasok ka muna sa loob ng bahay. Doon mo na lang hintayin si Abani. Sigurado ko, hindi naman magtatagal yon. Mas mabuti pa nga po, Tita. O siya, tayo na sa loob. Malaki ang ngiti ni Lomeray habang sumusunod papasok sa loob ng bahay. May bit-bit na gulok si Alana. Putikan pa rin ang mga kamay nito dahil sa pagkapas nito ng damo. Pagkapasok nila'y naabutan nila si Rodolfo na nanunood ng TV. Bahagya pa itong nagitla nang makita si Lomeray. Kita ang pagputla ng mukha nito at ilang beses din itong napalunok. Nabasag ang katahimikan nang biglang magsalita si Alana. Maupo ka muna, Lumiri. Ititimpla kita ng maiinom mo. Maraming salamat po, Tita Alana. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka pumunta dito? Namiss kita eh. Hindi mo man lang ako tinawagan. Alam mo na bang hindi kita basta-basta matatawagan? Huwag mo nga akong pinaglololo ko, Rodolfo. Puro ka dahilan eh. Narito ng kape, Lumiri. Ayos ka lang ba? Kayong dalawa? Bakit parang bigla kayong nanahimik? Kanina lang, naulinigan ko kayo nag-uusap. Asawa ko, tinatanong ko lang dito kay Lomeray kung kumusta naman ang mga magulang niya. Balita ko kasi kagagaling lang nila sa bakasyon. Ganun ba? Ay naku, pasensyahan mo na tong Tito Rodolfo mo, Lumiri. Madaldal yan. Ayos lang po yun, Tita. Nakakatuwa nga po tong si Tito Rodolfo eh. Ang daming tanong. Parang tatay ko lang na mahilig magkwento. Siya, maiwan ko muna kayo. Babalikan ko yung damo na ginagapas ko sa labas. Rodolfo, labas muna ako ha. Ikaw nang bahala kay Lumiri. Paano ba yan? Tito Rodolfo? Wag mo kong tutuksoin. Nasa labas lang si Alana. Ay ano naman ngayon? Para ka namang hindi sanay sa mabilisan eh. Ayaw mo ba akong tikman, ha? Bagong ligo ako. Ginamit ko na rin yung paboritong sabon na pinigay mo sa akin. Teka. Sige, mabilisan lang ito. Ayaw ko maabutan tayo ni Alana. Walang problema. Saan mo ba gusto? Dito na mismo sa sofa o sa kwarto? Sa kusina. Doon tayo. Sige, halika. Mabilis na nagtungo ang dalawa sa kusina. Walang kaalam-alam si Alana kung anong nangyayaring kababalaghan sa loob ng kanilang bahay. Patuloy lamang siyang gumagapas ng damo sa labas. Sanay kasi siyang may dumadalaw na barkada si Avani sa kanila at syempre, hindi rin niya naiisip na may milagrong relasyon sina Rodolfo at Lomeray dahil halos kaedaran lamang ito ng kanilang anak at kababata pa. Ilang saglit pa ang lumipas, dumating na sina Harry at Avani. Kaagad itong sinalubong ni Alana.
at sinabing nasa loob ng bahay sina Lomre. Kaya naman, nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay sina Abani. Pagpasok niya sa loob, napakunot-noo siyang nang makitang halos magkatabi ng upuan ang kanyang ama at si Lomre. Halos ilang dangkal lamang ang agwat nila sa isa't isa. Anak, ito kasing kaibigan mo may ipinakilala sa akin sa video. Sa cellphone niya, nakakatuwa talaga. Ganun po ba pa? Oo naman, Bes. Tawang-tawa nga si Tito eh. Marami talagang nakakatawang video sa internet. May ipinakita lang na video. Kailangan talaga nakadikit. Babe, natahimik ka dyan. May kailangan ka yata o may kailangan sa'yo ang kaibigan mo? Oo nga pala. Sumama ka sa akin. Doon muna tayo sa balkonahe mag-usap. Okay. Tayo na, Bes. Alam mo, namiss kita ng sobra. Kaagad na kumapit sa kanyang mga kamay si Lomre. Tipid na ngumiti si Abani sa kanyang kaibigan. Hindi niya alam, pero bigla siyang may kakaibang naramdaman nang makita niya ito at ang kanyang ama sa ganoong ayos. Hindi niya alam kung marumi lamang ba ang iniisip niya o may kailangan ba talaga siyang ipagduda. Pero kapag naiisip niya na maliit lamang sila'y magkakilala na talaga sila at madalas na pumupunta si Lomre sa kanila noon. Minsan nga sa kanila pa natutulog, kaya naman pilit na iwinawaglit ni Abani ang kakaibang isipin sa kanyang utak. Ang swerte mo naman kay Harry. Bukod sa mayaman gwapo at mukhang mabait pa. Napakaswerte ko talaga sa kanya. Hands down talaga. Wala akong masabi. Halata nga eh. Ikaw, Ako? wala kang boyfriend? Wala eh. Wala pa kasi ako natitipuhan. Ano ba kasi ang tipo mo? Baka naman kasi sobrang pihikan mo, Bes. Iba kasi ang tipo ko sa lalaki eh. Sige, sabihin mo sa akin. Baka may pwede akong mairetos sa'yo. Ayoko nung kaedad natin. Ha? Ang ibig kong sabihin, yung medyo ahead sa atin. Yung edad, alam mo na, matured. Gusto ko kasi yung binibaby ako. So gusto mo ng mature? Yes, mature man. Gusto ko yung mga ganon. Para kasing ang sarap nilang magmahal. Mag-alaga katulad ng tatay ko. At saka ni Tito Rodolfo. Diba? Mahal na mahal niya si Tita Alana. Bakit bigla akong kinabahan sa mga sinabi niya? Hindi. Marumi lang yung utak ko. Ano ka ba, Avani? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Loyal na lalaki yung papa mo. Hoy! Avani! Ha? Ano ba, Bes? Tulala ka dyan. May problema ka ba, ha? Wala naman. May naalala lang ako. Uy, naku, bestie. I miss you talaga. Pwede ba akong humingi ng pabar sa'yo? Tungkol sa ano man? Pwede ba akong mag-sleep over dito sa inyo? Ano? Hindi kaagad nakasagot si Abani, pero panay ang pamimilit sa kanya ni Lomre. Kaya naisip niya, baka gusto lang talaga siyang makabanding nito. Kaya naman, kinausap niya si Harry at tinanong kung ayos lang ba talaga doon matulog si Lomre at mag-spend siya ng time at oras sa pakikipagkwentuhan sa babae. Pumayag naman si Harry. Nung sumapit na ang hapunan, napansin ni Abani na tila ba komportable ang kanyang ama. Hindi rin ito masyadong kumikibo, lalo na kapag nagsasalita si Lomre. Nakayuko lamang ito sa pinggan pagkatapos silang maghapunan. Nagkwentuhan muna sila saglit, pero kaagad ding nagreklamo si Lomre na inaantok na siya at gusto niya nang magpahinga. Kaya naman, nagpasya na rin ang mag-asawa na pumasok sa kanilang silid. Napansin ni Harry na tila ba malalim ang iniisip ni Avani, kaya naman kaagad itong nagtanong. Babe, may problema ba? Kanina ko pa napapansin parang malalim ang iniisip mo. Wala naman to, babe.
Kung ano-ano lang kasi yung pumapasok sa utak ko na hindi ko naman dapat binibigyan ng pansin. Katulad ng... Kanina kasi, napansin ko parang walang masyadong imik si Papa. Baka naman may iniisip lang din. O kaya hindi pa nakababawi ng lakas at tulog. Tingin mo? Well, yun lang naman ang naisip kong posibleng rason. Sa bagay, nag-overthink lang siguro ako. Baka nga. Alam mo, ipahinga mo lang yan. Baka mamaya may stress ka pa. Honeymoon pa naman natin. Dapat wala tayong ibang iniisip, kundi ang isa't isa muna. Tama ka, babe. Halika na, matulog na tayo. Nag-aalinlangan man pero mas pinili ni Abani na isipin na marahil nag-overthink lamang siya. Malaki kasi ang tiwala sa kanyang ama na hindi ito gagawa ng mga bagay na ikasasakit ng damdamin nila mag-ina. Sa kabilang banda naman, kinakabahang lumabas ng kanilang silid si Rodolfo. Natanggap niya kasi ang text message ni Lomeray. Gusto nitong pundan siya nito sa silid na tinutuluyan nito. Mabuti naman at nandito ka na, Rodolfo. Ang tagal mo, ha? Kanina pa kita hinihintay. Ano ba itong ginagawa mo? Baka mamaya mahuli tayo nito. Narito si Abani. Baka mamaya magduda ang anak ko. Hindi sila magdududa. Isa pa, mas mabuti ngang nandito si Avani eh. May maidadahilan ako sa pagpunta ko dito. Anong... Lemery, hindi ako magtatagal dito sa kwarto mo. Kailangan kong bumalik sa silid namin ni Alana. Baka mamaya magising siya. Ganun na lang ba yun, Rodolfo? Ano? Kapag hindi mo sinunod ang gusto ko, sisirain ko ang buhay mo. Ano bang pinagsasabi mo? Akala ko ba dapat payag kang itago ang relasyon natin? Nakalimutan mo na rin ba? Pinangakuan mo ko na ako ang pipiliin mo. Naiiwanan mo na yung mag-ina mo kapag naikasal si Avani. Lemery! Naiinip na ako, Rodolfo. Kapag hindi ka pa gumawa ng paraan, ako ang gagawa ng paraan para tuluyan kang maging akin. Nahintakutan si Rodolfo sa mga tinura ni Lomeray. Kita niya ang matinding determinasyon sa mga mata nito. Tila ba nag-aalab sa galit. Hindi alam ni Rodolfo ang gagawin, lalo pat napagtanto niyang hindi niya kayang mawala sa kanya ang kanyang asawa at anak. Ilang linggo pa ang lumipas at patuloy ang pagpunta ni Lomeray sa kanilang bahay. Palagi nitong idinadahilan na nais lamang nitong makasama si Avani at makabanding. Kahit si Avani nagsisimula ng magtaka sa madalas na pagbisita ni Lomeray, maging sa kanilang family outing ay palagi itong sumasama. Hanggang isang araw, habang nasa labas sila ng bahay ay nag-iihaw ng barbecue, bigla na lamang nagsuka si Lomeray. Bes, ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Bla ka na lang nagsusuka dyan ah. Bes, ang baho ng barbecue. Ayoko niyan. Ilayo niyo yan sa akin. Ha? Anong nangyayari, babe? Si Lumiri, bigla na lang nagsuka. Ayaw niya raw nung amoy ng barbecue? Ilayo niyo sabi sa akin yan eh. Ayoko makamoy ng mabaho. Ilayo niyo sabi sa akin yan. Okay, fine. Ilalayo namin. Para ka namang buntis eh. Ha? Babe, paano naman mabubuntis yan? Wala naman siya nababanggit sa akin na may boyfriend siya. Isa pa, ako lang ang buntis dito, no? Buntis ako. Ano yun, Bes? Maiwan ko muna kayo. May pupuntahan lang ako. Ha? Pero, ayos ka lang ba? Bes! Ang word ng kaibigan mo. Matapos magsuka, bigla na lang nag-walk out. Hari, narinig mo pa yung sinabi niya kanina?
kung tama ang pagkakarinig ko, parang ang sabi niya, buntis siya. Paano siya mabubuntis? Ano ka ba naman, babe? Babae yung kaibigan mo. Natural. May kakayahan siyang magbuntis. No, what I mean is, wala siyang binabanggit sa akin na may boyfriend siya. Kasi sa pagkakaalala ko, sabi niya wala naman siyang boyfriend. Baka naman may kakilala siya sa isang bar. Naginuman sila. And after getting drunk, nauwi sa isang hotel. Then the rest is history. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Hindi nakakibo si Abani sa sinabi ni Harry. Parang may parte sa utak niya na hindi naniniwala sa teorya ng kanyang asawa. Ganun pa man, naisip niya rin na labas na siya sa mga personal na buhay ni Lomre. Marahil nga ay may boyfriend ito at ayaw lang sabihin sa kanya. Mas nilalawakan na lamang ni Avani ang kanyang pangunawa kaya sa mauwi pa iyon sa samaan ng loob. Samantala, si Lomre naman dumiretso sa lilim na tagpuan nila ni Rodolfo. Pagkaalis niya sa bahay namang ito, tinext niya ito at sinabing gusto niyang makipagkita rito. Pagkapasok niya sa loob ng kamalig, naruroon na si Rodolfo. Halatang malalim ang iniisip ng lalaki. Rodolfo, mabuti naman at nandito ka. Lomre, ano ba namang dahilan at bakit bigla mo akong pinapunta rito? May dapat kang malaman. Anong dapat kong malaman? Rodolfo, buntis ako. Ano? Hindi! Anong hindi? Rodolfo, hindi ka ba natutuwa? Magkakaanak na tayo. Hindi ba sinabi mo sa akin noon? Hindi ka mabubuntis dahil sabi mo safe ka. Bakit ka nabuntis? Hindi ko alam. Marahil nagkamali lang ako ng tansya. Pero hindi na mahalaga yun, Rodolfo. Ang mahalaga ay buntis ako at magkakaanak na tayo. Kaya hiwalayan mo ng asawa mo. Sumama ka na sa akin. Magiging pamilya na tayo. Ako, ikaw, at ang magiging anak natin. Bitiwan mo ko. Rodolfo! Wala akong ibang anak kundi si Avani. At hindi ko sila iiwanan. Anong sinabi mo? Walang hiya ka? Pinaasa mo lang pala ako? Pwes, kung hindi ka sasama sa akin, sisirain kong pamilya mo. Pupuntahan ko sila ngayon sa bahay niyo at isisiwalat ko sa kanilang lahat na ako, na abay ng anak mo sa kasal, ay kabit mo! Yan ang wag na wag mong gagawin, Lomre. Binabalaan kita. Wag mong sisirain ang pamilya ko. Sinira mo ng pamilya mo, Rodolfo. Simula nang nagkaroon tayo ng relasyon. At huwag ka na nga magmalinis. Dahil hindi ako papayag na iwanan mo na lang ako sa ere ng ganon-ganon na lang. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko mag-ina mo at sasabihin ko sa kanilang katotohanan. Hindi ako papayag na sirain mo ang pamilya ko, Lomre. Rodolfo, itawan mong liig ko. Hindi ako Pasensya tayo. Hindi ko hayag masira ang pamilya ko ng dahil sa'yo. Mas mabuti pang mamatay ka kaysa malaman ng pamilya ko ang tungkol sa relasyon natin. Mahal kita. Minahal din kita, pero hindi sapat yun para piliin kita. Mamamatay ka. Ayop ka. Sinusumpa ko. Babayad ka. Hindi ko hayaang mabuhay ka pa. Rodolfo? Nariyan ka ba sa kamalig? Sala na. Rodolfo! Hindi niya pwedeng malaman na nandito ako sa loob. Si Lomre, hindi na siya kumikilos. ba? Marahil patay na siya. Lalabas na ako. Doon ako sa likod magdadaan. Rodolfo, nandiyan ka ba sa loob? Alana! Nandito ako sa labas.
narito ka lang pala. Akala ko nasa loob ka ng kamalig. Paano mo nalaman na nandito ako? Nagsensus kami doon sa unahan. Bigla kang dumaan sakay ng motor mo. Kaya naisip ko na sundan ka. Tapos, nakita ko nakaparada sa hindi kalayuan sa kamalig ang motor mo. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Wala, may kinausap lamang akong kakilala. Lupa. Kasi, sa lupa nga, bala kasi nilang ibenta ang kanilang lupa. Kung ganun, nasa na yung kausap mo? Umalis na siya, Alana. Alana siya, Alana. Hindi kami nagkasundo sa presyo. Halika na. Umuwi na tayo. Sige, susunod na lang ako sa'yo. Dala ko rin yung motorsiklo ko. Bahagyang napatango si Rodolfo kay Alana, baka sa mukha ng lalaki ang pagkabalisa nang may namumuong pawi sa kanyang noo at hindi basta-basta maitatago. Si Alana naman, hindi maiwasan ang magduda na mapasulyap siya sa kamalig at nakiramdam kung may ibang tao ba sa loob niyon, pero tahimik ang buong paligid hanggang sa makaalis na sila. Pagkadating nila sa kanilang bahay, naabutan nila sila Abana na kasalukuyang nag-aayos at nagpapasya na kasi amang ito na bumalik na ng Maynila kinaumagahan. Tuloy na ba talaga alis niyo bukas, anak? Opo, Ma. Kailangan na po kasi bumalik sa trabaho ni Harry. Lalo na ngayon na buntis na ako. Ay, masaya ako para sa'yo, anak. Sabik na rin ako makita ang apo ko. Ma, saan nga po pala kayo galing ni Papa kanina? Doon sa kabilang bukid. Hindi ko alam kung sino may-ari nun. Sinundan ko kasi doon ang papa mo. Nakita kong dumaan yung motorsiklo niya. Kaya ayun, sinundan ko. Ganun po ba? Bakit anak? Si Lomery po kasi bigla na lang umalis kanina. Bakit? Nag-away ba kayo? Hindi ho. Bigla na lang po siya nagsuka tapos bigla na lang umalis. Nagsusuka? Oo. At bigla na lang umalis? Hindi kaya may problema sa kanila, anak? Subukan mo kayang tawagan o kaya naman puntahan sa kanila para malaman mo kung ano nangyari sa kanya. Mabuti pa nga po, Ma. Magpapasama po ako kay Harry. Nag-aalala din po ako sa kanya eh. Sinubukan ko naman siyang tawagan pero hindi ho sumasagot. Kaya nga anak, ang mabuti mong gawin, puntahan mo sa kanila. Sinunod ni Abani ang kanyang ina. Nagtungo nga sila sa bahay nila Lumray. Medyo may kalayuan ang bahay na iyon sa kanila. Inabot din sila ng dilim. Nang makarating sila sa bahay namang ito, kaagad namang bumaba ng kotse si Abani, kasunod si Harry. Nabahagyang inililibot ang paningin sa buong kapaligiran. Maya-maya pa'y bumukas ang lumang gate at lumabas doon ang ama ni Lumray. Halata ang bagsik at pagka-istrikto sa mukha nito. Ano ginagawa niyo rito? Mang Lucio, narito po kami para magtanong kung nandito po ba si Lomery? Wala dito ang anak ko. Ang pagkakaalam ko ay nasa inyo siya. Umalis po kasi siya kaninang umaga sa bahay. Sinusubukan ko pong tawagan pero hindi niyo sinasagot ang cellphone niya. Ano? Teka lang. Huwag mo sasabihin may nagyaring masama sa anak ko. Mawalang galang na ho. Hindi pa naman po natin sigurado kung may nangyari nga kay Lomery. Ano pa bang gusto niyong isipin ko? Hindi basta-basta mawawala ang anak ko kung walang nangyaring masama sa kanya. Mang Lucio, Umalis na kayo rito. Sisiguraduhin niyo lang na walang masamang mangyari sa anak ko. pero Halika na babe, umalis na tayo. Mainit na ang ulo niya. Kahit anong paliwanag mo, hindi niya pakikinggan. Walang nagawa sila Abani kung hindi ang umalis na lamang ng bahay ni Lumray. Kilala ang pamilya ni Lumray sa pagiging mabagsik at istrikto. Ayaw namang ito na naaagrabyado ang kanilang pamilya. Habang binabaybay nila ang daan pa uwi, bigla na lamang huminto ang kanilang sasakyan sa gitna ng madilim na daan. Walang kabahayan sa parting
kanilang kinahintuan at bibihira lang din ang dumadaan ng mga tao sa ganoong oras. Baba lang ako, babe, ha? Titingnan ko lang kung anong sira ng sasakyan. Sasama ako. Sigurado ka? Mabilis lang naman ako. May mga spare part naman na ang gulong kung sakaling napla tayo. Oo, bababa na rin ako. Okay, ikaw ang bahala. Hindi naman flat yung gulong. Mukhang nag-overheat, babe. Baka naman kulang na sa coolant. Mukha nga. Paano ba yan? Kailangan patayin ko yung makina para lumamig. At mapalitan ko ng coolant. Okay lang. 15 to 30 minutes lang naman tayo maghihintay. Kung sa bagay. Oh. Ano? Ha? Ano yun? Para may ibang tao dito. Oo nga eh. Bukod sa atin. May narinig akong kaluskos sa bandang yun. Pumasok tayo sa sasakyan. Bilis! Oo. Sige. Wala naman sigurong NPA dito. Ano ka ba? Siyempre wala. Ano? Babe! Sa unahan! Nakikita mo ba ang nakikita ko? May isang babaeng may mahabang buhok. Nakatingin sa atin! Hari! Nakatatakot ang itsura niya. Umahabang pangil niya at meron siyang mahabang pakpak. Babe! Isara mo ang pinto ng Ano kotse! gagawin natin? Dalian mo! Lumilipad siya papalapit dito sa kinaroroonan natin! Please! Huwag gayon! Gumana ka! Kailangan namin makalis dito! Hari! Umuusok ang makina ng kotse! Hindi tayo makakaalis dito gamit ang sasakyan! Tumawag tayo ng tulong. Akin ang cellphone! Tama! Walang signal! Ang hali mo! Hari! May Ayun na! Ayun na siya! binabato siya sa bintana katapat natin! Pinapalo niyang bintana ng kotse! Babasagin niyang bintana, Hari! Anong gagawin natin? Abali! Bubuksan ko ang pinto dito sa gilid ko. Paglabas ko, sumunod ka kaagad! Ano? Isa! Dalawa! Sige! Tatlo! Abali! Halika! Dali! Teka! Sumabit ang damit ko! Aalisin ko! Abali, bilisan mo! Oo! Nariyan na! Dali! Dalian mo! Bilis! Mabilis na tumakbo si Hari at Abani. Iniwanan nila ang kanilang sasakyan. Hingal na hingal silang tumakbo patungo sa kabahayan. Patuloy pa rin silang sinusundan ng halimaw. Pagod at takot ang kanilang nararamdaman. Hanggang sa makarating sila sa isang maliit na kubo. Nagmakaawa silang kumatok roon. Nagbabaka sakaling may taong tutulong sa kanila. Tao po! Tao po! Parang awa niyo na! Buksan niyo po ang pinto! Nagmamakaawa po kami! Kailangan po namin ng tulong! May humahabol po sa aming halimaw! Parawan niyo na ho! Tulungan niyo po kami! Diyos ko, maraming salamat po at pinagbuksan niyo kami ng pinto. Anong kailangan ninyo? Baby, Tulungan niyo po kami. May umabol po sa aming halimo ng asawa ko. Sinusugod niyo po kami kanina sa kotse namin. pumasok kayo. Madali kayo. Salamat po, Lola. Maraming salamat po talaga. Ang sakit ng puson ko. Babe, ayos ka lang. Ang baby natin. Buntis ang asawa mo. Opo, buntis po siya. Kaya naman pala hinahabol kayo ng aswang. Aswang ho? Aswang? Oo. Mabango sa pang-amoy ng mga aswang. Ang mga buntis na katulad mo, Iha. Ako nga pala si Matilda. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa amin, Aling Matilda. Wala na yung pagaspas ng mga pakpak. Hindi niya na tayo nasundan pa, babe. Dahil yon sa pangontrang inilagay ko. Takot ang mga aswang sa mga pangontra. Maraming salamat po talaga. Kung hindi dahil po sa tulong ninyo, marahil po, tuluyan na kami napahamak. Walang anuman yun, Iho.
Napanatag ang loob ng mag-asawa dahil sa isiping ligtas sila. Pinatuloy sila ng matandang si Matilda hanggang mag-umaga. Sinamahan sila nito sa kanilang sasakyan. Pagkatapos ayusin ni Harry ang sasakyan, bumiyay na sila pabalik sa kanilang bahay. Pagkarating nila, kaagad silang sinalubong ng kanyang mga magulang. Napuno ng pag-aalala ang mukha nito, lalong-lalo na si Rodolfo. Saan ba kayo galing? Kagabi pa kami nag-aalala sa inyong mag-asawa. Pa, sinalakay po kami kagabi ng aswang. Ano? Anong aswang ang pinagsasabi nyo? Totoo po ang sinasabi ni Avani. Sinalakay po kami ng aswang habang papauwi po kami. Mabuti na lang po. Tinulungan kami ng isang matanda. Pinatulog niya kami sa kanyang kubo. Kaya nakaligtas kami sa aswang. Mabuti naman kung galol. Sa susunod, huwag kayong pupunta sa bahay nila Lumre. Pero pa, nag-aalala lang naman ako. Bigla ho siyang umalis kahapon. Ako na lamang ang magtatanong kung nasaan siya. Basta huwag kayong babalik sa lugar na yon. Napatango na lamang si Avani sa ama. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang naging balisa si Rodolfo. Maging si Alana ay makikitaan ng pagtataka sa mukha. Lumipas ang buong araw na yun. Hindi na malaya ni Alana at Alani na umalis si Rodolfo. Bumalik ito sa lugar kung saan ito iniwanan si Lumre. Nagmamadaling pumasok si Rodolfo sa naturang kamalig bago binaklas ang trapal na ipinangtakip sa katawan ni Lumre. Hindi. Nasaan siya? Nasaan ang katawan ni Lumre? Wala siya dito. Hindi pwede. Dito ko lamang siya iniwan. Paano nawala ang katawan niya? Sinong kumuha sa katawan niya? Patay na ba talaga siya? Hindi siya pwedeng mabuhay. Kailangang malaman ko kung ano ang nangyari sa kanya. Kung sino ang nakakuha ng kanyang katawan. Sa naguguluhang isipan, nagbadali si Rodolfo na umalis sa naturang kamalig. Natatakot siya na baka may ibang nakakita sa kanya roon. Pero mas natatakot siya sa maaaring mangyari kung sakaling buhay pa nga si Lumre. Sigurado siyang isinuplong siya nito sa mga pulis at tiyak na malalaman ng kanyang pamilya ang relasyon niya sa babae. Kaya naman, sa takot niya kaagad siyang umuwi sa kanilang bahay. Nagtataka pa si Alana nang makita siyang pawisan at kagagaling lamang sa labas. Rodolfo, saan ka ba galing? Akala ko pa naman narito ka lang sa bahay. Oh, Pero narinig kong pagparada ng motor mo sa labas. may pinuntahan lamang ako, Alana. Rodolfo, may problema ka ba? Huh. Matagal ko nang napapansin na tila balisa ka at wala sa sarili. Parang palagi kang may malalim na iniisip. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Ano naman sa tingin mo ang magiging problema ko? Ayun na nga eh. Wala akong maisip na maaaring dahilan. Kaya nga ako nagtatanong. Para kung may problema ka, di matulungan kita. Alam mo ang problema. Ikaw ang problema. Nag-iisip ka na may problema ako samantalang wala akong problema. Kaya wag mo kong alalahanin. Ang intindihin na labang natin ay ang anak natin. Ay, isa pa yan. Mukhang hindi magandang pakiramdam ni Avani. Dahil sa sumalakay di umano na isang aswang. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako, Rodolfo. Matagal nang walang aswang dito sa lugar natin. Tapos ngayon, bigla-bigla na lang lilitaw. Kailangan natin pag-ingatan si Avani. Lalo na't buntis siya. Mabango sa pang-amoy ng mga aswang ang mga buntis na katulad niya. Pagkatapos mag-usap nila mag-asawa ay dumiretso na sa kanilang silid si Rodolfo.
Dala ang isipin na pagkawala ni Lomrey sa kanyang pinag-iwanan dito. Gusto niyang makita kaagad si Lomrey na buhay man o patay. Nais niyang makasigurado na hindi malalaman ng kanyang pamilya ang kanilang relasyon. Sumapit ang dapit hapon habang naghahanda ng pagkain si Alana at Harry. Bigla nilang narinig ang pagsigaw ni Avani kaya kaagad silang napatakbo sa silid nito at ni Harry. Ang sakit na yung tiyan ko! Babe? Anong nangyayari sa'yo? Ma? Pa? Namimilipit na siya sa sakit. Ang sakit! Tulungan niyo ako! Masakit ang tiyan ko! Abani anak, umalma ka ha? Dadalhin ka namin sa ospital. Hindi, doktor. Kailangan niya, Alana. Hindi albularyo. Pero pa, ano magagawa ng albularyo sa asawa ko? Kailangan niya po ng doktor. Tulungan Hindi niyo po ako. albularyo. Tulungan niyo ako! Hindi ko na kaya. Sobrang sakit na ng tiyan ko! Dalhin natin siya sa ospital. Madali kayo! Opo, Ma! ihanda ko po ang sasakyan. Anak, Ang sakit naman ng tiyan ko! Maghahanap ako ng albularyo. Dahil sigurado ako, may kinalaman ng aswang na sumalakay sa kanila kagabi. Sa nangyayaring ito sa anak natin, Alana. sige. Maghanap ka ng albularyo at dadalhin namin siya sa ospital. Hari! Dinala nila Alana at Harry sa doktor si Avani. Pagkarating doon, kaagad na nagsagawa ng test kay Avani pero laking pagtataka nila nang sabihin ng mga doktor na wala naman silang nakitang kahit na ano sa mga test. Maging ang baby ay maayos naman ang lagay. Nagtataka man, walang nagawa ang magbiyanan kundi ang iuwi si Avani sa kanilang bahay. Kaya naman, ang balak na mag-asawang Avani at Harry ay naantala ang pagbabalik nila sa Maynila dahil sa nangyari. Babe, natatakot ako. Baka kung anong mangyari sa baby natin. Babe, huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, walang kahit anumang mali sa mga test. Malusog daw si baby, kaya huwag ka nang ma-stress. Mas makasasama yan sa'yo. Pero natatakot talaga ako, Hari. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, babe. Siya nga pala, may nahanap na si Papa Rodolfo na albularyo. Titingnan ka mamaya. Sige, sana matulungan niya tayo. Hindi mapigilan ni Avani ang pag-iyak sa takot na baka may mangyaring masama sa kanya at sa kanyang dinadala. Gayunpaman, labis ang kanyang pasasalamat dahil hindi siya kailanman pababayaan ni Harry. Palagi itong nasa tabi niya, umaalalay at nagbibigay ng lakas ng loob. Ilang oras na ang lumipas nang tawagin sila ng kanyang mga magulang sapagkat dumating na ang albularyong nakuha ng kanyang ama upang tumingin sa kanyang kalagayan. Pagpasok nila sa sala, nadatnan nila roon ang isang matandang lalaki. May bandana ito sa ulo, halos puti ang buhok at nakasuot ng lumang kamiseta at kupas na pantalon. Sa harapan nito'y may malaking palanggana at ilang nakasinding kandila. Kaagad silang inutusan ng matanda na maupo sa tapat niya. Maupo ka sa tapat ko. Magandang hapon po. Matutulungan niyo po ba ang asawa ko? Titingnan ko. Ipapatako ang kandilang ito sa banal na tubig sa palanggana. Yan. Sa ngalan ng may kapal na lumikha ng langit at lupa, sa lakas ng hangin, tibay ng lupa, linis ng tubig at init ng apoy, ako'y humihingi ng paintulot sa mga bantay at gabay na ilantad ang lihim na bumabagabag sa katawang ito. Kung may masamang mata, masamang isip, o di nakikitang nilalang na sumasabay, sumasama o kumakapit sa kanyang kaluluwa, ngayon ay inyong ihayag.
at agad na alisin. Kung ito'y dala ng inggit, galit o sumpa, ibalik ninyo sa lupa kung saan ito nagmula at ang katawan ng dinadala ng iyong ingatan. Balutin ang liwanag, lakas at banal na basbas. Sa tubig na ito, ipakita ang katotohanan sa palangganang ito na meron ng konting kalawag. Lumitaw ang sanhi upang ang lunas ay aking maibigay at ang ina at ang sanggol ay mananatiling ligtas. Sa ngalan ng Diyos, ngayon aking inuusal sa nawa. Anong nakikita mo, Tandang Simon? Anong nangyayari? Ano ang bumabagabag sa anak ko? Oo nga po. Natatakot kami. Baka kung may masamang mangyayari sa anak ko at sa magiging apo namin. Isang nilalang na may malaking galit at puot, handang maghiganti sa kahit na anong paraan. Sino ho? Wala naman po ako natatandaan na may naging kaaway ako o taong nagawan ko ng masama. Oo nga po. Kahit ako wala. Kaya imposible po na may gagawa sa amin ng ganyan. Sige, magpinoyhinyo tayo. Magbanggit kayo ng mga pangalan para mahulaan nyo. Pero sa totoo lang, hindi ibig sabihin na wala kayong kaaway ay ligtas kayo sa puot ng nilalang na ito. Merong tao siyang kinamumuhian sa pamilya ninyo. Nadamay lamang kayo sa kanyang galit. Kung ganoon, sino? Tandang Simon, matutulungan mo kami, hindi ba? Maaalis mo ang kahit na anong sumpa sa nilalang na yan. Ikinalulungkot ko. Hindi ko kayang salungatin ang sumpa ng isang mangkukulam na aswang. Napakalakas ng kanilang puwersa. Hindi ko kakayaning mag-isa. Kung gano'n na, anong gusto mong gawin namin? Saan namin mahahanap ang nilalang na ito? Oo nga po. Kung totoo man po ang sinasabi mo, nagmamakaawa po ako. Tulungan niyo po kami. Ayoko pa pong tuluyang kaming mapahamak ng anak ko. Mabibigyan ko lamang kayo ng pangontra laban sa mga aswang, pero hindi ko kayang salungatin ng kanilang kapangyarihan. Diyos na ang bahala sa inyo. Hindi. Hindi ito pwede. Gawan mo ng paraan, Tandang Simon. Gawan mo ng paraan. Galit na galit si Rodolfo at hindi mapigilang sabunutan ang kanyang buhok dahil sa labis na inis at paggalito. May hinala siyang kung sino man ang may kagagawa ng lahat ng iyon, ngunit hindi siya sigurado. Lumipas pa ang mga araw. Lalong lumalala ang kalagayan ni Avani. Nanghihina ito at palaging sumasakit ang kanyang tiyan. Patuloy namang umaalalay si Hari kay Avani. Ngunit isang araw, bigla na lang din itong bumagsak. Parang naparalisa siya. Na nakadagdag pa sa kanyang takot at alalahanin. Muling ipinatawag nila ang albularyong si Simon upang magpatingin. Ngunit katulad ng sinabi ni Tuloon, malakas ang puwersa ng aswang na nagpapahirap at pumipinsala sa kanilang pamilya. Ayoko na! Sobrang sakit na ng tiyan ko! Tulungan niyo ako, Ma! Natatakot ako! Baka tuluyang mawala ang baby ko! Anak, hindi namin hahayang mangyari yun ang papa mo. Magtiwala lang tayo sa Diyos, anak. Si Harry, Ma, nasa ang asawa ko? Kumusta ang lagay niya? Maayos lang ba siya? Sabihin niyo sa akin, Ma, maayos lang ba ang asawa ko? Nasa ospital siya, anak. Binabantayan ng mga biyenan mo. Mabuti na lang. Nakaluwas sila dito sa probinsya natin. Pero maayos siya, anak.
Gagaling si Harry. Ano bang nangyayari sa pamilya natin, Ma? Bakit bigla tayong nagkaganito? Kung totoo man ang sinasabi ng albularyo, wala akong natatandaan na may naging kaaway ako, Ma. Hindi ko rin alam, anak. Wala din kami naging kaaway ng papa mo. Diyos ko. Ma, sakit na ng tiyan ko. Parang inahalo kayong loob ng tiyan ko. Diyos ko. May lumalabas na dugo sa'yo, Abani. Ano? Nakuha mo ang mga dugo. Ma, yung baby ko, Ma. Huwag niyo hayaang mawala ang baby ko. Anak! Rodolfo! Rodolfo, madali ka! Dali natin sa ospital si Abani. Dinudugo siya, Rodolfo! Rodolfo! Ano bang nangyayari? Tulungan niyo ako. Ang sakit Si Abani! O Diyos ko, anak! Sandali lang! Hihingi ako ng tulong sa kapitbahay! Bilisan mo, Rodolfo! Marami na dugong lumalabas kay Abani! Bilisan mo! Taranta ang mag-asawang Rodolfo at Alana sa tulong ng kanilang mga kapitbahay. Naisakay nila si Avani sa isang tricycle patungo sa ospital. Hindi kasi marunong magmaneho ng kotse si Rodolfo. Motorsiklo lamang ang kaya niyang imaneho. Pagkarating nila sa ospital, kaagad na sinuri ng mga doktor si Avani. Ngunit katulad ng mga naunang pagsusuri, walang nakitang anumang problema sa mga test. Lahat, pati mga doktor ay nalilito kung bakit dinudugo si Abani. Gayong maayos naman ang kalagayan ng sanggol sa tiyan nito. Habang nangyayari iyon, dinalaw nila si Harry na nasa loob din ng ospital. Nakaratay, hindi pa rin makalakad. Parang biglang-bigla lamang nawala ng lakas ang mga binti nito. Samantala, umuwi si Rodolfo sa kanilang bahay upang kumuha ng ilang gamit ni Harry at dadalhin sa ospital. Habang naglalagay siya ng mga gamit sa bag, pakiramdam niya may mga nakamasid sa kanya. Sinong nandyan? Magpakita ka sa akin! Kamusta ka na, mahal ko? Lumere! Ako nga. Akala mo ba napatay mo na ako? Paano nga? Sinigurado kong patay ka na. Paano kang nabuhay? Hindi mo ko napatay. Hunghang ka. Akala mo matatakasan mo ko? Kung akala mo ba, hahayaan kitang maging masaya habang ako nalulugmok sa ginawa mo sa akin? Hindi. Hindi ako makapapayag na maging masaya ka, Rodolfo! Halata ko nga sa'yo na malungkot ka. Pero tantanan mo na ako, Lumere! Ilaamin ko! Malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Pero hindi ko kayang iwanan ang pamilya ko. Sana inisip mo yan noon bago mo ako pinaibig at pinangakuan. Lumere! Tama na! Huwag mo na akong takutin. Pabayaan mo na ang pamilya ko. Hindi mangyayari yan, Rodolfo. Sinira mong buhay ko. Mas higit sa sakit ang igaganti ko sa'yo. Ayaw mong iwan ang pamilya mo? Pwes, sila ang magiging kabayaran ng mga kasalanan mo sa akin. At nag-uumpisa na ako kay Avani. Mabuti na lang tanga sila. At pumunta sila sa bahay ni Lola Matilda. Anong ibig mong sabihin? Pinakulam ko ang anak mo kay Lola Matilda. Kaya walang ligtas sa akin ang pinakamamahal mong anak. Hindi. Huwag mong gagawin yan. Kung hindi, papatayin kita uli. Halika dito! Oh, hindi! Bakit biglang naging kulay pula ang mata mo? At ang mga kuko mo'y biglang humaba! Oo! Tamang nakikita mo, Rodolfo. Isa nga akong aswang. At handa na akong maningil sa ginawa mo sa akin! Hindi ito totoo.
Namamalik mata lamang ako. Lumayo ka sa akin. Lumayo kang halimaw ka. Ang leeg ko. Sinasal mo. Di ako makahinga. Naalala mo ba to, Rodolfo? Bitiwan mo. Ganito rin ang ginawa mo sa akin. Ngayon, Ano ba? namin mong Bitiwan sakit mo. ng paghihiganti ko! Bitiwan mo ako. Bitiwan mo sabi ko. Hindi ang buhay mong babawiin ko, Rodolfo. Hindi ko hayaang mamatay ka kagad. Mas maganda kung unti-unti mong makikitang nasasaktan ang mga taong dahilan ng pag-iwan mo sa akin. Hindi. Huwag mong sasaktan ang pamilya ko, Marie. Kahit anong pagmamakaawa ni Rodolfo, umiiyak na napaupo si Rodolfo sa sahig, hindi makagalaw. Para siyang naging estatwa sa kanyang kinalalagyan. Punong-puno ng pagsisisi ang kanyang puso, ngunit wala siyang ibang masisi kundi ang kanyang sarili. Pagsapit ng hapon, dumating ang kanyang mag-ina. Hindi na hinayaan pa ng mga doktora na manatili pa si Abani sa ospital, lalo't wala naman silang nakitang anumang mali sa kalagayan nito. Sa takot ni Rodolfo, natakot siya kay Tandang Simon na kung maaari ay manatili ito sa kanilang bahay upang magbantay. Sakali mang umatake ang mga aswang, sa kabutiang palad, pumayag na ang matanda sa kanyang pakiusap. Malaki ang galit sa iyo ng aswang Rodolfo. At alam mo yan, ano man ang dahilan niya, ikaw lang ang nakaalam. Tandang Simon, tulungan niyo ako. Gusto ko lang maging ligtas ang pamilya ko. Sisikapin ko ang abot ng aking makakaya na matulungan ka. Maraming salamat po. Maraming salamat. Si Aban, inaatake na naman siya ng kanyang sakit sa tiyan. Halika, puntahan natin ang iyong anak. Opo, Tandang Simon. Abani, anak. Ang sakit na naman ng tiyan ko. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi ko na kaya. Sobrang sakit. Tandang Simon! Tulungan mo naman si Abani! Hindi namin alam kung ano bang dapat namin gawin sa anak namin! Pupusahan kita. Ha! Malakas ang pintig na kanyang pulso. Inaatake na naman siya ng asawang. Wala po kami kasalanan sa aswang Tandang Simon. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa sa amin to. Bakit hindi mo itanong sa magaling mong ama, Avani? Mary, Siya! Siya ang dahilan ng paghihirap ng iyong mag-asawa. Hindi. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong gagawin ito! Ibig sabihin nito, Rodolfo! Kitang-kita sa mukha ni Rodolfo ang takot at pagkalito. Ganon din ang mababaka sa mukha ni Avani at Alana. Malaki ang ngisi ni Lomre. Halatang nasisiyan ito nang makitang namimilipit sa sakit si Avani. Si Tandang Simon naman, inihanda na ang kanyang pangkontra sakaling sugurin sila ni Lomre. Pero naglakad na lamang ng malumanay ang babae palapit kay Alana. Nang hawakan nito ang balikat, si Alana'y bigla na lamang namilipit sa sakit. Ano nangyayari? Bigla na lang kumirot ang balikat at likod ko!
Alana! Ano nangyayari? Asawa ko! Aba ni anak! Ko! Pinapahirapan siya ang mag-ina mo, Rodolfo! Isa siyang magkukulang na asawang! Malakas at hindi basta-basta na patutumba! Tama ka, Tandang Simon. Hindi mo ako matatalo. Gamit ang mga pangontra mong bawang. Bakit mo ba ginagawa sa amin to, Lumiri? Wala kaming kasalanan sa'yo. Itinuring kang anak ng mga magulang ko. Paano mo nagawa sa amin to? Nagpapatawa ka ba, Vanny? Hindi anak ang turing sa akin ni Rodolfo. Alam mo ba, na halos 4 na taon niya akong karelasyon. Ano? Papanang? Rodolfo? Totoo bang sinasabi niya? Alana! Sumagot ka! Abane! Bakit hindi ka makasagot, Rodolfo? Bakit hindi mo sabihin sa kanila na nabuntis mo ko at tinangka mong patayin para hindi nila malaman ang tungkol sa akin? Hindi. Nagawa mo yun? Nagawa mong maging kabit ang kaibigan ko at abay sa kasal ko? Bakit pa? Natukso lamang ako, anak. Hindi ko sinasadya. Alam ko napakalaki ng kasalanan ko sa inyong mag-ina. Patawarin ko ako. Alana, asawa ko. Bitawan mo ako! Mama! Buong akala ko mabuti kang asawa! Buong akala ko mabuti kang asawa! Buong akala ko tapat ka sa sinumpaan natin sa harap ng altar! Pero sinasaksak mo na pala ako ng patalikon! Tapos ngayon, nadamay pa kami ng anak mo at ang manugang mo sa kasalanang ginawa mo! Pare, Kanyang anak. Wala na ang sangkal sa kanyang sinapupunan. Hindi! Hindi! Ang baby ko! Hindi pwedeng mawala ang baby ko! Ngayon, pareho na tayong nawala ng anak. Ang abo ko. Rosemary, ako na lang ang parusahan mo. Huwag ang pamilya ko. dapat sa'yong aswang ka! Saksakin ang itak sa dibdib! Hook, sinaksak mo si Lumre. Alana, eto panal na tubig. Mawala ka ng aswang ka. Sa ngalan ng Diyos, ikaw ay maglaho! Hindi! Hindi ako papayag na mag-isa lang magdusa! Isasama kita, Rodolfo! Akin ka! Hindi! Inihila niya ako! Bitiwan mo ako! Rodolfo! Tandang si Mo, nasa na si Rodolfo at Lumiri? Bigla na lang silang nilaman ng kadiliman! Naging masalimuot ang gabing iyon para sa pamilya ni Avani na wala ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kasabay ng pangyayaring iyon ang pagkawala ni Rodolfo kasama si Lumre. Gumaling si Harry at muling bumalik sa kanilang bahay kasama ang kanyang mga biyanan. Dumaan ang ilang araw, ngunit hindi pa rin natatagpuan si Rodolfo. Pati ang pamilya ni Lumre bigla na lamang nawala sa kanilang baryo. Si Alana naman, hindi na itago ang lungkot sa kanyang mga mata, lalo na si Avani na labis na nagdaramdam. Isang araw,
Habang nasa beranda sila mag-ina, biglang may dumating na kartero, may dalang sulat para sa kanila. Ma, galing kay Papa yung sulat. Pero walang nakalagay na address kung saan galing. Buksan mo ang sulat, anak. Gusto kong malaman kung anong nilalaman ng sulat ni Rodolfo. Sige po, Ma. Ha? Ano? Sana nakasaad sa sulat niya kung nasaan siya at pupuntahan natin siya, anak. Sana nga po, Ma. Babasahin ko po yung sulat ni Papa. Mahal kong Abani Abang, at Alana. alam kong sa mga oras na mababasa niyo ang sulat na ito, wala na ako. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyong mag-ina. Hindi ako magsasawang humingi ng kapatawaran. Naninikluhod lamang ako kay Lumre upang payagan niya akong makapagpadala sa inyo ng sulat. Kahit sa huling pagkakataon, huwag niyo na akong hanapin pa. Dahil ako ang nagbabayad sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa inyo at kay Lumre. Narito ako sa lugar ng mga aswang at ayokong mapahamak pa kayo nang dahil sa akin. Mahal na mahal ko kayong mag-ina. Paalam, Rodolfo. Kahit napakalaki ng kasalanan niya sa atin, anak, nasasaktan pa rin ako. Ako man, Ma. Gusto ko pa rin siyang hanapin. Gusto ko pa rin mahanap si Papa. Gagawin natin yan, anak. Hahanapin natin ang papa mo. Sana mahanap natin siya. Kahit galit ako sa kanya, hindi ko pa rin siya magawang tiisin. Katulad ng napag-usapan, sinikap nilang hanapin si Rodolfo. Subalit, dumaan ang ilang taon, hindi na nila ito nahanap pa. Kahit nakipag-ugnayan pa sila sa mga otoridad, yun na rin ang huling beses na sumulat sa kanila si Rodolfo. Parang yun na rin ang huling pamamaalam nito sa kanila mag-ina. Pagkatapos itong mawala at ni Lumre, wala nang aswang pa ang gumambala sa kanila. Naging tahimik na ang lahat. Pero ang kapalit naman nito ay ang tanong kung makahanap pa ba o makikita pa ba nila si Rodolfo. Sa ngayon ay nasa Maynila na sina Abani nakatira. Matanda na rin si Alana pero pilit pa rin umaasa na isang araw babalik si Rodolfo. Hanggang dito na lamang ang ating kwento sa araw na ito. Sa muli, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, mag-share. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Ito pong muli si Dark Shadow, ang inyong tagapagsalaysay. Maraming salamat po.